Ang ating pag-uusapan sa pagkakataong ito ay tungkol sa dako kung saan ipinako ang Panginoong Hesukristo. Aalamin natin sa kasaysayan kung bakit nga ba tinawag ang lugar na ito na dako ng bungo at kung ano na nga ba ang kalalagayan nito sa ating panahon ngayon. Meron po kasing naniniwala na ginawa na raw parking lot ang itinuturing na sagradong lugar na ito at tila ba'y hindi na napahahalagahan. Kaya sasagutin natin ang mga tanong na, nasaan nga ba ang tunay na Golgotha? Bakit ito tinawag na dako ng bungo? At ano na nga ba ang estado ng dakong ito ngayon? Tuklasin natin ang hiwaga ng kasaysayan. Kung ang pag-uusapan ay ang dako na pinagpakuan kay Jesus, mayroong iilang impormasyon ang naitala ang makapagbibigay sa atin ng ideya tungkol dito. Unahin na natin dyan ang pinakamahalagang impormasyon. Nakatala sa Mateo 27, 33 at 35. At nang sila'y magsirating sa isang dakong tinatawag na Golgotha, sa makatuwid bagay, ang dako ng bungo, at nang siya'y kanilang maipako sa krus ay kanilang binahagi ang kanyang mga damit na kanilang pinagsapalaran. Tinatawag po na Golgotha ang dako kung saan ipinako si Jesus sa krus. Nangangahulugan ang Golgotha na dako ng bungo. Ngayon, mayroong isang lokasyon ang pinaniniwalaan ng karamihan na siyang eksaktong dako daw na tinutukoy ng Biblia. Matatagpuan ito sa labas ng hilagang pader ng Old Jerusalem malapit sa Damascus Gate na kung saan makakatagpo dito ng isang burol na mayroong tila bakas ng bungo. Sa nasabing dako, lahat ng signage na mayroong nakalagay na Skull Hill, Golgotha o Calvary Hill na makikita mo na malapit dito ay iisang lugar ang pinagtutukuyan at ito nga ay ang dako kung saan may bakas ng bungo sa isang burol. Pero hindi pa dyan nagtatapos ang ebidensya mga kaibigan kaugnay sa dakong ito na pinaniniwala ang pinagpakuan niya kay Jesus sapagkat meron pa pong kaalaman ang ibinahagi ng banal na kasulatan tungkol sa nasabing dako. Nakatala naman yan sa Juan 19, 41 hanggang 42. Sa lugar kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan at doon ay may isang bagong libingan na hinukay sa gilid ng burol na hindi pa napapaglibingan. Dahil bispiras na noon ng pista at dahil malapit lang ang libingang iyon, doon na nila inilibing si Jesus. Batay sa binasa natin, sa lugar anya kung saan ipinako si Jesus ay may halamanan. Doon anya sa halamanan ay may isang bagong libingan at ito ay hinukay sa gilid ng burol at doon nga inilibing si Jesus. Sa makatuwid, para po mapatunayan kung ito ba talaga ang tunay na Golgotha, marapat lamang na mayroong garden tomb malapit dito. At sa maniwala po kayo o sa hindi mga kaibigan, sa hindi nga kalayuan sa lugar na ito ay mayroon talagang halamanan na mayroong libingan. Dito naman pinaniniwalaan na inilibing ang labi ng Panginoong Hesukristo nang siya'y mamatay. Dagdag pang patotoo sa claim na ito ay ang mga signage din sa nasabing dako na nagsasabing iyon nga ang dako ng Garden Tomb. Sa lumipas na mga panahon, may iilang litrato naman ang naglipan na umani ng batikos mula sa mga mananampalataya. Ang mga litratong ito ay naglalaman ng imahe ng burol na pinaniniwalaan ng pinagpakuan kay Jesus o yaon ngang Golgotha. Makikita pa rin sa imahe ang bakas ng nasabing bungo. Ngunit, mas kapansin-pansin ang mga sasakyan na nakaparking sa gilid nito. Sa website ng therebjs.com, isang artikulo ang isinapubliko nito noong taong 2014 na pinamagatang Christ in the Car Park. Naglalaman ito ng saloobin ng author patungkol sa dako na ating pinag-uusapan. Sa nasabing artikulo, ibinahagi niya na noon pa lamang mid-19th century ay ipinropose na ng mga Bible scholar ang dakong ito bilang ang eksaktong lokasyon na pinagpakuan kay Jesus
na siya namang sumalungat sa tradisyong dako ng mga Katoliko na kilala sa tawag na Church of the Holy Sepulchre, na batay sa simbahang Katolika, doon daw ipinako si Jesus, namatay at inilibing. Sa kaparehong artikulo, naglabas ng pagkadismaya ang author tungkol naman sa dakong ito dahil noong pagbisita niya sa taong 2014 sa Golgotha Hill ay nabigla siya sa kanyang nasaksihan na ang gilid ng burol ay mayroon na ngang parking lot, terminal ng bus na nagdudulot ng masangsang na amoy sinasabing dako at mayroon na ring palengke na pinagtitindahan ng mga prutas at tinapayan. Dagdag pa ng author ng nasabing artikulo, hindi malabo na ang parking lot ay nakatapat lamang sa eksaktong lokasyon kung saan nakatindig ang krus ni Jesus noong unang siglo, at ang bagay na ito ay hindi magandang tignan dahil tila nasasawata o nawawalang dangal ng mga sasakyan na ito ang kasagraduhan ng nasabing lugar. Ngayon mga kaibigan, kaya totoo man o hindi na ito na nga ang tunay na Golgotha na siyang dakong pinagpakuan kay Jesus, maaaring opo, masasaktan ang damdamin ng ilang mananampalataya. Pero huwag nating kakalimutan na ang pinakamahalaga pa rin sa huli ay ang dahilan kung bakit nangyari ang pagkapako at pagkamatay ng Panginoong Jesus sa krus. At ito ay ang sinasabi sa Efeso 1, mga talatang 7 hanggang 8. Sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tinubos tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad ang mga kasalanan natin. Napakalaki ng biyayang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, binigyan niya tayo ng karunungan at pangunawa. Imbis na hanapin natin ang dakong pinagpakuan kay Jesus mga kaibigan, mas mainam po na hanapin natin ang katubusan ng kanyang dugo. Ito anya ay napakalaking biyayang kaloob sa atin ng Panginoon at ito ay para rin naman sa ikaliligtas ng bawat taong nasakop at natubos ng dugo ni Kristo, sapagkat ito ay nangangahulugan ng pagpapatawad sa mga kasalanan natin. Kaya bilang mga mananampalatayang Kristiyano na nagpapakilalang lingkod ng ating Panginoong Diyos at Panginoong Hesukristo, dapat ay matiyak natin kung tayo ba ay nasakop o natubos mismo ng dugo ni Kristo. Hindi yung basta nakapakinig lamang tayo ng aral o ng sinasampalatayanan ng ating relihiyon ay masasapatan na tayo. Dapat makumbinsi ang ating puso't isipan, ang ating kaluluwa at ang ating pananampalataya kung ang iglesia ba na ating kinaaniban ay nasakop at natubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo.